Magandang araw! Welcome sa Teacher Frel TV! Tayo ngayon ay mag-aaral sa asignaturang Filipino 4, Quarter 2, Week 8, Milk Base. Ang paksa ng ating aralin sa araw na ito ay wastong gamit ng pandiwa, pang-abay at pang-uri. Sa araling ito, ikaw ay inaasahan na magagamit ng wasto ang pang-abay at pandiwa sa pangungusap at magagamit ng wasto ang pang-abay at pang-uri sa pangungusap. Kumusta mga bata? Sa araw na ito ay pag-aaralan natin ang wastong gamit ng pandiwa, pang-abay at pang-uri. Ano ang pang-abay? Ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang mga uri ng pang-abay ay ang mga sumusunod: pamanahon, panlunan, pamaraan, panggaano. Pang-abay na pamanahon. Ito ay nagsasaad ng panahon ng pagganap at sumasagot sa tanong na kailan. Halimbawa, sumayaw kami kahapon sa palatuntunan. Kanina pa sila umalis. Kaunting sandali pa at aalis na tayo. Ang mga salitang kahapon, kanina at sandali ay nagsasaad ng panahon. Ito ay sumasagot sa tanong na kailan. Halimbawa, kailan kayo sumayaw? Kahapon. Kailan sila umalis? Kanina. Anong oras tayo aalis? Kaunting sandali pa. Sumunod naman ay ang pang-abay na panlunan. Ito ay nagsasaad ng pook o pinangyarihan ng kilos. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Ilan sa mga halimbawa ng pang-abay na panlunan ang mga salitang sa, kina o kay. Halimbawa, buksan mo ang pinto sa kusina. Kay Mia bagay ang damit. Bumili ako ng bag kay Laila. Ang mga pang-abay na panlunan ay ginamitan ng sa kusina, kay Mia, kay Laila. Ito ay sumasagot sa tanong na saan. Sumunod, pang-abay na pamaraan. Ito ay nagsasaad kung paano ginanap ang kilos o pangyayaring isinasaad ng pandiwa. Ilan sa mga halimbawa nito ay nang, na, at nang. Halimbawa, bukas ng gabi ko balak gawin ang aking proyekto. Sa Sabado na tayo mag-usap. Talon ng talon ang pusa. Sumunod naman ay ang pang-abay na panggaano. Ito ay sumasaklaw sa bilang, dami o halaga at sumasagot sa tanong na magkano o gaano. Halimbawa, tumakbo ako ng 5 kilometro kanina. Ito ay sumasagot sa tanong na gaano. Gaano ka tumakbo? 5 kilometro. Sumunod, 9 na aso ang alaga ni Popol. Ito ay sumasaklaw sa bilang. Ilan ang alaga ni Popol? 9. 5 talampakan ang lalim ng tubig. Gaano kalalim ang tubig? 5 talampakan. Ano naman ang pandiwa? Ang pandiwa ay bahagi ng pananalita na nagsasaad ng kilos o galaw ng simuno ng pangungusap. Ito ay maaring kilos o galaw ng tao, hayop o bagay. Halimbawa, kinuha ni Albert ang mga laruan sa mesa. Nagluto ng pananghalian ang nanay. Ang mga pandiwa sa mga pangungusap na ito ay kinuha at nagluto. Ito ay mga salitang kilos o galaw. Ano naman ang pang-uri? Ang pang-uri ay bahagi ng pananalita na nagbibigay turing sa ngalan ng tao, bagay, hayop, pangyayari, lugar, kilos at oras. Kadalasang ginagamit ito upang mas bigyang linaw ang isang pangalan.
Halimbawa, mataas ang bahay na tinitirhan ni Elaine. Makitid ang daan patungo sa Barangay San Miguel. Ang mga salitang mataas at makitid ay mga salitang pang-uri. Ito ay nagbibigay turing sa mga pangalan. Upang lubos ninyong maunawaan ang ating aralin, ay dumako na tayo sa mga pagsasanay. Pagsasanay bilang isa. Isulat ang mga pandiwa na ginamit sa pangungusap. Unang bilang, tumatakbo ng matulin ang mga manlalaro. Alin sa pangungusap na ito ang salitang pandiwa? Magaling! Ang salitang pandiwa ay tumatakbo. Pangalawa, umawit si Ana sa palatuntunan ng kanilang paaralan. Alin sa pangungusap na ito ang salitang pandiwa? Tama! Ang salitang pandiwa ay umawit. Pangatlo, sumali muli siya sa paligsahan noong nakaraang linggo. Alin sa pangungusap na ito ang salitang pandiwa? Tama! Ito ay sumali. Pang-apat, nagsuklay ng buhok si Auriel bago pumasok ng paaralan. Alin sa pangungusap na ito ang salitang pandiwa? Magaling! Ito ay salitang nagsuklay. Panglima, kumain si Lester ng hapunan sa karinderya. Alin sa pangungusap na ito ang salitang pandiwa? Tama! Ang salitang pandiwa ay kumain. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang dalawa. Sumulat ng isang talata na may 5 hanggang 6 na pangungusap tungkol sa inyong mag-anak. Bilugan ang mga pandiwang ginamit at salungguhitan ang mga pang-abay. Gawin ito sa iyong sagutang papel. Narito ang isang halimbawa ng talata. 4 ang miyembro ng aming pamilya. Tuwing araw ng linggo, kami ay sama-samang nagsisimba. Pagkatapos ng simba, ay kakain kami sa kainan upang kumain ng tanghalian. Namamasyal na rin kami sa magagandang pasyalan. Doon ay masaya kaming naglalaro sa palaruan ng aking kapatid. Si nanay at tatay naman ay masayang nagkukwentuhan. Ang mga salitang pandiwa sa talatang ito ay nagsisimba, kakain, namamasyal, naglalaro, at nagkwekwentuhan. Ang mga salitang pang-abay naman ay 4, tuwing. Dumako naman tayo sa pagsasanay bilang 3. Isulat sapat lang ang salitang may salungguhit kung ito ay ginagamit bilang pang-uri o pang-abay. Una, ang tirahan ng mga hayop sa kagubatan ay mapayapa. Ang salitang nakasalungguhit ay mapayapa. Ito ba ay ginagamit bilang pang-uri o pang-abay? Tama! Ang salitang mapayapa ay ginagamit bilang pang-uri. Ang mga hayop ay mapayapang naninirahan sa kagubatan. Sa pangungusap naman na ito, ang salitang mapayapa ba ay ginagamit bilang pang-uri o pang-abay? Magaling! Ito ay ginagamit bilang pang-abay. Pangalawa, minamahal niya ng wagas ang kanyang inang bayan. Ang salitang nakasalungguhit ay wagas. Ito ba ay ginagamit bilang pang-abay o pang-uri? Magaling! Ang salitang wagas ay ginagamit bilang pang-abay. Ang pagmamahal niya sa kanyang inang bayan ay wagas. Sa pangungusap naman na ito, ang salitang wagas ba ay ginagamit bilang pang-abay o pang-uri? Tama! Ang salitang wagas ay ginagamit bilang pang-uri. Pangatlo, mahigpit na niyakap ng ina ang kanyang mga anak. Ang salitang nakasalungguhit ay niyakap. Ang salitang ito ba ay ginagamit bilang pang-abay o pang-uri? Tama! Ang salitang ito ay ginagamit bilang pang-abay. Mahigpit ang yakap ng ina sa kanyang mga anak. Ang salitang yakap sa pangungusap na ito ay ginagamit ba bilang pang-uri o pang-abay? Tama! Ito ay ginagamit bilang pang-uri.
Pang-apat, ang lalaking nagnakaw ng bag ay nagmamadali. Ang salitang nakasalungguhit ay nagmamadali. Ito ba ay ginagamit bilang pang-abay o pang-uri? Magaling! Ito ay ginagamit bilang pang-uri. Nagmamadaling lumabas ang lalaking nagnakaw ng bag. Sa pangungusap na ito, ang salitang nagmamadali ba ay ginagamit bilang pang-uri o pang-abay? Magaling! Ito ay ginagamit bilang pang-abay. At pang-lima, nakatutuwang alalahanin ang bakasyon natin noong isang taon. Ang salitang nakasalungguhit ay nakakatuwang. Ito ba ay ginagamit bilang pang-uri o pang-abay? Magaling! Ito ay ginagamit bilang pang-abay. Dumako naman tayo ngayon sa pagsasanay bilang 4. Basahin ang pangungusap at isulat ang PU kung ang salitang may salungguhit ay pang-uri at PA kung ito ay pang-abay. Bilugan ng pangalan, panghalip, pandiwang tinutukoy na salitang nakasalungguhit. Una, maraming bata ang nanonood ng palabas sa parke. Ang salitang nakasalungguhit ay maraming. Ito ba ay pang-uri o pang-abay? Magaling! Ito ay PA, pang-abay. At ang salitang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay bata. Pangalawa, mabilis ang jeep na nasakyan namin sa palengke. Ang salitang nakasalungguhit ay mabilis. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Magaling! Ito ay PU, pang-uri. At ang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay ang jeep. Mabilis ang jeep. Pangatlo, iginuhit ng makulay ni Patricia ang larawan. Ang salitang nakasalungguhit ay makulay. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Tama, ito ay PA, pang-abay. At ang salitang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay ang larawan. Makulay ang larawan. Pang-apat, hinati ng nanay sa 2 ang mangga. Ang salitang nakasalungguhit ay 2. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Magaling! Ito ay PA, pang-abay. At ang salitang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay ang mangga. 2 ang mangga. Pang-5, kami ay pumupunta sa probinsya tuwing bakasyon. Ang salitang nakasalungguhit ay tuwing bakasyon. Ito ba ay salitang pang-uri o pang-abay? Tama, ito ay PA, pang-abay. At ang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay pumunta. Pumupunta tuwing bakasyon. Pang-6, masarap kumain si Rodlan kaya siya ay malusog at malakas. Ang salitang nakasalungguhit ay masarap. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Magaling! Ito ay PU, pang-uri. At ang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay kumain. Masarap kumain. Pang-7, ginupit ng pabilog ni Lara ang papel upang gamitin sa kanyang proyekto. Ang salitang nakasalungguhit ay pabilog. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Magaling! Ito ay PA, pang-abay. At ang salitang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay ginupit. Ginupit ng pabilog. Pang-8, bumili si nanay ng 2 pirasong tinapay. Ang salitang nakasalungguhit ay 2. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Magaling! Ito ay PA, pang-abay. At ang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay tinapay. 2 pirasong tinapay. Pang-9, mabigat ang inuwi kong libro kahapon kaya sumakit ang aking likod. Ang salitang nakasalungguhit ay mabigat. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Tama, ito ay PU, pang-uri. At ang salitang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay
libro. Mabigat ang libro. At pang-10, maraming magagandang tanawin sa tanay. Ang salitang nakasalungguhit ay maraming. Ito ba ay pang-abay o pang-uri? Tama, ito ay PA, pang-abay. At ang salitang tinutukoy ng salitang nakasalungguhit ay magagandang tanawin. Maraming magagandang tanawin. Dumako naman tayo sa panghuling pagsasanay. Pagsasanay bilang 5. Puna ng patlang. Sulat ang sagot sa iyong sagutang papel. Ang patlang ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Nabigyang halaga ko at naunawaan ang iba't ibang gamit ng bawat isa at kung kailan dapat gamitin ang mga ito. Ang sagot sa patlang ay pang-abay. Tandaan, ang pang-abay ay mga salitang nagbibigay turing sa pandiwa, pang-uri o kapwa pang-abay. Ang mga uri ng pang-abay ay ang mga sumusunod: pamanahon, panlunan, pamaraan, at panggaano. Mga bata, nagawa niyo ba ang lahat ng mga pagsasanay? Kung ganon, magaling! Mga bata, sana'y marami kayong natutunan sa ating aralin. Hanggang sa muli, paalam! Thanks for watching!